Hi everyone! Good morning po. Welcome back to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, magandang umaga sa Pilipinas. Magandang umaga rin Bahrain. It is midnight na po. 12 o'clock na dito. Before anything else po, please click the button ng subscribe po dyan sa ating Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family, at sa kanilang editor na si Tin King Buddy. Paki-subscribe na rin po. So, ang reaction video natin dito kay Jonathan na ang mga commentor ni Mr. Ka-Business dito ay inis na inis ang mga viewers dito kay Jonathan. Hindi lang pala akong naiinis dito eh. Ako inis na inis din dito sa mga pananalita nito. Wala sa tono eh. So guys, kung kayo ang mag-o-observe sa kanya, no, the way he talk, tulad na lang nito. Naiinis daw siya kasi yung sponsor sa kanya ay maliit lang. Paano ka namang i-sponsoran ng mga tao? Hindi ka pa nga kilala. Although kilala ka na ng mga tao na na-vlog ka ni Mr. Ka-Business, pero hindi ka kagwang. Hindi ka pa member noon ng Ka-Business. Ngayon ka lang naman kinawang official na member ng Ka-Business ni Mr. Ka-Business. Kasi nga, nandyan ka na. They want to help you. Gusto nilang tulungan ka. Yun lang. At isa pa, yung style mo, Jonathan, is iba eh. There is something na talagang mayroon talaga siyang ugaling nakatago na yung jealousy niya at saka yung inggit at saka lungkot. Yung lungkot na ina-adapt niya sa sarili niya na nandun na yan, kumbaga itinatago-tago niya na ayaw niyang pakawalan. Gusto niya yun, i-adapt niya rin yun sa mga taong nakapaligid sa kanya. Although, yung mga tao nandyan sa kanya, tinutulungan siya para sumaya siya. Tinutulungan siya, kumbaga, binubuhat siya, sabi pa nito, binubuhat siya na para maging masaya rin siya. So ano yung i-ano niya doon, i-answer niya doon. Lagi yan po niyang sinasabi, may sarili daw siyang mundo. Although nakikita na siguro napanood din naman natin yan from the beginning until now yung pagbablog sa kanya ni Mr. Ka-Business. Ganyan na talaga po yan siyang sumagot, laging pabalabag. Yang sa aking obserbasyon na yun nga nabanggit ko, lungkot, inggit at saka pagsiselos niya. Kasi yung taong may ugaling inggit at saka selos, yan ang mahirap turuan, yan ang mahirap baguhin. Kasi kung nakasanayan niya na talaga yung nandun sa kalooban niya yung ganun, mahirap natin tanggalin yun. Kasi ako naobserbahan ko sa kanya yun, inggit at saka selos ang mayroon siya. Yan ang pinapairal niya ngayon ng ayaw niyang pakawalan sa kanyang sarili. Yang mayroon siya ngayon. Kung ano yung niya, kumbaga siguro from the start ganun na talaga siya. Although naman pwede naman talaga niyan baguhin kung gusto niya. Kasi matagal na siya, hindi lang ngayon siya ina-advisean. From the beginning, ina-advisean talaga siya ni Mr. and Mrs. Ka-Business na talagang baguhin siya to a better person. Tingnan naman po ninyo yan si Bong, na bago talaga ni Mr. Ka-Business. Although mayroon pang sablay itong si Kuya Bong, pero at least nabago na niya. Ito kasi ang lasing at saka ang adik ay kayang gamutin. Irerehab mo lang, magagamot na. Pero yung inggit at saka selos na nandyan, Jonathan, mahirap po yung gamutin. So, I think this is a big challenge for Mr. Ka-Business na paano talaga niya itong gagamutin sa ugali ni Jonathan. Kasi ang nakikita ko o kaya na-analyze ko dito kay Mr. Ka-Business, the way yung tao makikita niya na ganyan, iba yung style na ganyan, the way niya yan tututukan kasi para bang it is a challenge for him to prove it na kaya niyang baguhin yung tao. Ganon yung style ni Mr. Ka-Business eh. Tingnan nyo. Kung iba pa yan, binitiwan na yan siya kasi ganyan pananalita na yan. Pero si Mr. Ka-Business at saka si Mrs. Ka-Business, pilit pa rin talaga nila si Jonathan paliwanagan. Pilit pa rin nila si Jonathan na makinig ka kasi ganito. Lahat na yung
pag-a-advise nandoon at pag-uunawa. Pero hanggang ngayon pa talaga si Mr. and Mrs. Ka-Business, naku, Diyos ko, ang lawak ng kanilang pag-uunawa at pag-iintindi sa klaseng taong ganito. Ang hindi lang siguro talaga mahabol ni Mr. Ka-Business, kung ito sila mismo ang aalis, kusang aalis diyan sa Ka-Business, yun siguro Mr. Ka-Business will stop. But hanggat nandyan yan sa kanya, kung ano man yan biggest challenge na kaya niyang anuhin, kumbaga, this is a challenge for me. Gusto ko to talagang taong ito mapabuti siya. Gusto kong taong ito na ipakita sa kanya na paano maging maganda ang mundo. Ganun. Hindi yung nasa kalungkutan ka. Gusto ni Mr. Ka-Business maalis yun sa kanya. Gusto ni Mr. Ka-Business na si Jonathan ay mapunta for a better person. Yan ang gusto niya kasi this is a big challenge for him na gusto niya. So hopefully guys, na talagang matutulungan natin through our prayers na talagang itong challenge ni Mr. Ka-Business ay magtagumpay siya tungkol dito sa ugali ni Jonathan. So hopefully na hindi niya ito susukuan hanggang kaya siguro ni Mr. Ka-Business, Miss Ka-Business ay tuturuan nila hanggang mabugbog ito sa pagtuturo nila, sa pag-a-advise nila kung ano yung dapat gawin. Kasi yung ugali ng tao, inggit at saka jealous, hindi talaga yan. Kumbaga, hindi natin basta-basta kayang piksain o kaya, kumbaga, sa sugat. Hindi basta-basta magamot yung ganyan. Although sasabihin niya lang niya, opo, naintindihan ko, opo, hindi ko nagagawin yun, pero pag umiral yung inggit at saka selos niya, hindi niya pa rin yung makukontrol yung sarili niya. Kasi nandun siya, nakakulong siya doon sa, parang baga, ugali na talaga ng isang, mayroon kasing taong ganyan na pangungugali. Yung inggit at saka jealous niya, yun ang ayaw niya tanggalin doon sa sarili niya. Okay, lahat tayo, mayroon tayo inggit at mayroon tayo selos sa ating sarili, Pero, iba naman yun sa atin. Naiinggit ako doon sa kanya. I want to become like him. I want to become like her. So, it means yung inggit mo, gusto mong i-prove yung sarili mo na kaya mo ring gawin yung tulad ng ginagawa ng iba. Ito si Jonathan, ayaw niyang magiging tulad nila Intoy. Ang gusto niya, yung sila Intoy ay magiging tulad niya. Parang ganon. Ayaw niyang baguhin yung sarili niya. Ayaw niyang ipaalam doon sa mga tao kung ano talaga yung tunay niyang ugali. Although marunong talaga siyang sumagot ng rason niya kasi yun ang paniniwala niya sa sarili niya Paniniwala niya sa mga maling pangingisip niya. Hindi ko maintindihan. Hindi mo naman masabing may sayad. Medyo siguro maluwang lang ng kaunti yung tornilyo. Kailangan siguro talaga yan higpitan yung tornilyo kaunti, Mr. Ka-Business. Yun lang siguro yan. Kaya medyo sa akin, kailangan lang talaga siya makausap ng psychiatrist talaga na kung ano talaga yung main reason niya, nagiging sorry guys, main reason niya, bakit yung ganun yung style ng attitude niya. Diba? Kung kayo po, diba dapat talaga yun? Kasi maluwang ang tornilyo Sorry po, Mr. Ka-Business. Maluwang ang tornilyo Okay guys, so i-ano muna natin kaunti yung yung some of the portion po ng ng video. Let's watch together with me and enjoy kahit naiinis tayo yan kay Jonathan. Kanang may ilang isin mo na yun tapos tag nito yung bang diba maraming beses ka na namin na tinuruan pinangaralan ni ate patungkol sa yung bang ilapat mo na yung iyong damdamin dahil tayo ay mapapamilya at syempre kami ni ate mo ay hindi kami magsasawa na magpayo, magpaalala sa lahat, sa inyong lahat. Pagka mayroon kami dapat
punahin, ipaalala, ay talagang gagawin at gagawin namin yun, ano, Jo? Tsaka yung pagkukusa, no, Jonathan, ano mo na yan, i-practice mo na, ibig sabihin ay ugaliin mo na. Gawin na niya. Oo, gawin mo na lagi. Huwag ka na mag-alinlangan, Kwecho. Kasi ito na yun eh. Tawag nito, yun nga, masaya kami dahil kahit paano mayroon ka na rin natatanggap na sahod. At pagkaman sa ngayon, ikaw yung pinakamaliit, ay malaking biyaya pa rin, ano, diba, no, Jonathan? Oo. Teka, ano yung hindi mo na liwanagan na? Sa sponsor, bakit ano ang hindi na liwanagan yung Jonathan about sa sponsor? Sa'yo ay konti lang, tapos sa kanila malalaki. Ganito yun, Mrs. Ka-Business, paliwanag natin ulit kay Kuya Jonathan. Kasi po, ganito yung Kwecho. Sa sponsor, wala tayong control doon. Kasi si sponsor po ang nagsasabi kung magkano ang ibigay niya sa gusto niyang bigyan ng sponsor. At Kumpara kanino. Kasi iba kasi Jojo, kung sino na yung gusto nila na bigyan. Kasi ang sponsor ang masusunod kung sino ang gusto nila paabutan ng pamamalabong. Ngayon, yung ibang sponsor naman, nagbibigay din sino rin. Bawa ikaw, yun. Katulad ng isang sponsor po, gano'n ko si Kuya Jonathan na maabutan ikaw. Kaya yun. Ano yan tawag dito sa madaling salita ay ang sponsor ang namimili kung sino sa inyo ang gusto nilang bigyan. Kung sino na pupusuan nila. Oo. Kumbaga hindi si Kuya, si ate ang may control doon, ha. Wala kaming control doon kung sino yung gusto nilang paabutan. At hindi kasi natin sila kilalang personal, no? Sila ay nakakapanood sa ating mga vlog, sa ating mga video. At batay sa kanilang mga nakikita sa ating video, sa ating mga pag-vlog, yun, doon sa pamamagitan ng ganon, ano yung naobserbahan nila, ay nakakapili sila kung sino yung gusto nilang abutan ng sponsor. Pero hindi ibig sabihin na obligado silang mag-sponsor, no? Pagkalimbawa, siguro nakakaluwag-luwag sila dahil sa naghahanap buhay din sila sa abroad. Hindi rin madali yung kanilang sitwasyon doon, nagsisikap din sila. At dahil sa natutuwa sila, halimbawa kay Intoy, kay Bay Papaya, kay Bong, ganyan, natutuwa sila sa nakikita nila, napapanood nila. Yun, nagpapaabot, no? Nagpapaabot ng tulong at pagmamahal. Kukontakin si ate sa business at sasabihin na Mrs. Ka-Business, kung pwede bang magpaabot ako ng tulong at pagmamahal o sponsor ng ganitong halaga kay, halimbawa kay Intoy, hindi kay Ranger, o kahit na kanino sa inyo. At kung magkano, no? Sasabihin nila, ito, nagpadala ako ng halimbawa ay 5,000 pesos para kay ganitong pangalan, no? Tapos yun, ililista na yun ni ate. Ililista, tapos kukunin yung pera sa mga remittances, kagaya ng Imuler, naman, Imuler. At marami pang iba, meron din Palawan, merong LGC, merong Buwana, lahat na, dami na nating advertisement. Tapos minsan naman pinapadala sa bangko, ayan. Kaya merong listahan, may notebook si ate mo. Ayun. Kaya nakalista lahat yan para hindi tayo magkakamali, no? Para hindi magkamali ng sasabihin si ate kapag halimbawa oras na ng sahod, ay mabanggit natin yung tamang pangalan ng nagbigay, tamang halaga yung ibinigay, at tamang tao o kagwang na dapat pagbigyan, no? Dito na ba tayo? Kaliwa po. Kaliwa daw. So yun. Sana Jo, naging malinaw yan, ano? Pero paalala lang, siyempre hindi ka magkakaroon ng sponsor kung ikaw ay hindi marunong makihalubilo, hindi ka marunong sa mga ganyang halimbawa, merong
Sorry guys. So tingnan ninyo, naliliitan siya doon sa binigay sa kanyang sponsor. Hindi pa rin siya nag-appreciate doon kahit maliit yun. Kaya nga totoo sinabi ni Mrs. Ka-Business, maliit man o malaki, dapat magpasalamat ka. Kasi hindi nila hawak yung sponsor kung kanino ibibigay, kung magkano ibibigay. Yun. So ngayon sinasabi na naman niya, ngayon naintindihan na daw niya. Lagi niya yung sinasabi, opo kuya, naintindihan ko, pero he never adapt it on his mind. He never put it on his mind na yung pinapangaral sa kanya, that is for sa kanyang kabutihan. Para sa kanya rin yun. Pero he never adapt it on him kasi kung ano yung paniniwala niya sa sarili niya, doon na lang siya na sa paniniwala niya sa sarili niya. Hindi siya maniniwala kung ano yung sasabihin ng tao doon sa kanya. Kahit sasabihin niya din kay Mr. and Mrs. Opo, naunawaan ko, naintindihan ko po. Pero it never comes it on his mind na talagang ang turo na yun ay dapat niya i-adapt yun. Ganon kasi ang inggit at saka selos ay mahirap gamutin. As I said, mahirap na hirap pa talaga gamutin sa isang tao yung inggit at saka yung selos. Kasi yung mga tao, tayong tao ay talagang hindi naman talaga maiwasan natin yung magsiselos tayo. Pero katulad ko, ay nainggit naman ako dun sa kanya. Mayroon siyang, halimbawa, mayroon siyang ganyan. So, I will do it for my own and I'm gonna to work it to prove it to myself that I can do I can take what she take from now. So, one of those days, I am the one. I am like her. I can reach on that dream that she has now. One day, nandyan na rin ako nakatungtong tulad sa kanya. 'Di ba? Ganun naman talaga doon. Mayroon din ng taong pagsiselos na nagagalit siya, naiinis siya, tulad niyang si Jonathan. Ang inggit niya at saka pagsiselos niya ay dinadaan doon sa nagagalit siya, naiinis siya doon sa mga nagpapakita ng ganon. Kumbaga, kanya-kanya yung style ba, pero yung kay Jonathan ay mahirap gamutin. So, Mr. Ka-Business, that is a big challenge po para sa inyo, yung ganyan klaseng tao na ngayon ay talagang ginagawan po ninyo ng paraan. We are going to hope and pray na one day po ay talagang mabago talaga ninyo si Jonathan kagaya ng kay Kuya Bong. Pero si Bong kasi, alam niyo kasi mga kababayan, mga ka-business, ang pag-iinom kasi ng alak at saka yung adik, pag i-rehab mo po yan, magamot yan. Pero yung inggit at saka yung selos ng isang tao, mahirap po gamutin yun. Ewan ko kung may gamot yun. Kasi ito kay Jonathan, inggit at saka selos, medyo maluwang, kompleto na siya, inggit at saka selos, mayroon siya at saka yung lungkot. Ang mayroon pa siya yung medyo yatang maluwang ang tornilyo nito, Mr. Ka-Business. Kailangan natin itong pasikipin ang tornilyo nito kasi hindi naman natin masasabing mayroon siyang sayad. Medyo lang, maluwang kaunti yung tornilyo kasi marunong naman siyang magsalita. He can express his feeling that how he feel na masaya yung tao, how he feel na ganon kasaya sila intoy, how he feel na, at saka bakit niya masabi yun, naiinis siya at saka naiirita siya dahil napaka-OA nila doon na nagsasaya na wala naman dapat ikasaya, hindi naman siya masaya. Ibig niyang sabihin na masaya siya pero on his own way. Hindi siya masaya tulad nila intoy na kung ano yung nakukuha nila o yung ano yung blessing na dapat na makuha natin kung tuwing sahuran. Talagang naman katulad namin, we are very excited kung end of the month na kasi makakasahod na ako
makakabili na ako ng ganito kung ano yung gusto ko na iniisip ko bibilhin ko yun. At least 1 month na mabibili ko na siya. Ganon. Parang everything na ginawa mo doon sa 1 month na yun ay makukuha mo na kasi sasahod ka na. Ganon kami. Tulad namin din, masaya din kami. Kasi makukuha na namin yung sahod. Yung pinay mo for a 1 month as Intoy said. Pero sa kanya yun, hindi niya ina-adapt yun. Wala sa kanya yun. Kahit alam niya na binibigyan na siya, sinasahuran na siya, pinapaliwanag ni Mr. Ka-Business, Jo, sa sunod na buwan, mayroon ka ng sahod. Yun, parang, ewan ko, hindi ko maintindihan kung anong hidden attitude ni Jonathan. Sa pananalita lang niya, marunong siyang sumagot. Although, alam naman natin yung mga kagwang, pag pinapagalit, hindi naman actually pinapagalitan, tinuturuan o ina-advisean ni Mr. Ka-Business na pinupuna kung ano yung mali nila. Hindi talaga sila sumasagot. They never open their mouth. Pag si Mr. and Mrs. Ka-Business ang nag-a-advise na sa harapan nila, they will never open their mouth. Only, ang masasagot lang, ang ma-open lang nila doon o makapagsalita lang sila pag tanungin na sila ni Mr. and Mrs. Ka-Business, ano ba nangyari? What happened like this? Saka po sila magsalita. Pero ito siya, wala eh. Laging, ano siya, ewan kung anong mayroon siya. Hindi ko alam. Hindi naman natin masabing binabai siya. Kasi lalaki naman talaga siya. Hindi, mahirap ispalingin eh. O sige po, ipi-play na natin some portion nito. Sabi ng nagbigay na, ay, walang na-appreciate ni Jonathan. Binibigay ko. Ba't hindi siya masaya, di ba? Oo. Walang gana. As in, paano pa kita bibigyan ng malaking biyaya kung ang appreciation mo lang, opo, masaya po ako. Asan yung kasayahan mo doon? Bigyan natin pagkakataon siguro sa Ranger. May gusto sabihin. Sige, Boss Ranger. Sa tingin ko po kasi, siyempre po, kung saan sila nanggaling po ang buhay nila, hindi sila nakakakita ng ganong kasiyahan po eh. Masaya sila pero hindi nila i-express yung sarili nila sa mga nagdaang estado ng Very good point yan, Power Ranger. Very good point. Hindi nila nakikita ang tao ano kasaya. Wala sila noon. Masabat mo kay Kuya Ranger. Okay. It's a very good topic kasi kanya-kanya sila ng mga ng mga opinion. Katulad ni Intoy, ang kanya is doon kami sa parte na yon na masaya. Kasi yung 1 month na pinaghirapan namin na blessing ay matatanggap na namin. So, ang ibig sabihin ni Intoy, we are going to express our feelings, our appreciation to those people kung bakit kami nandito sa Kagwang na ipinadaan namin sa kasiyahan at tuwa na hindi mababayaran na kahit ilang milyon. Ang ibig sabihin, gano'n ang ibig sabihin ni Intoy na doon kami masaya, Jonathan. Sa isang buwan, isang beses lang kami masaya ang time ng sahuran. Yun kami eh. Hindi yung kaplastikan. Yun ang katotohanan ng totoo naming totoo naming ugali dahil marunong kaming mag-appreciate doon sa blessing na tatamas namin na kung hindi dahil kay Mr. and Mrs. Ka-Business wala yung Kagwang. So it means all the Kagwangs is nagtatanaw po sila ng utang na loob talaga naman. Sino pa ba naman, saan pa ba naman kayo makakuha ng influencer na ganyan nagbibigay ng sahod? Ka-level lang ng mga housemaid dito sa OFW ang sahod. So how can you say that you're not going to express your feelings, how happy I am, I can take my salary for 1 month at matangginting na 20,000 pesos a month and then marami pa akong sponsor, yung sponsor matatanggap ko is more than my salary. Sino ba namang hindi sasaya noon? Kung ako yun, hindi lang ako ganyan. Siguro maglulukso ako ng 1 hour, pataas bababa, pataas bababa. Who's going to give you on that kind of money? So, sa part ni Jonathan,
hindi niya yun ma-adapt sa sarili niya, hindi niya yun ma-adapt sa isip niya. Kasi nga, pinapairal niya yung inggit niya, saka yung selos niya, saka yung lungkot ng kanyang buhay. Yun ang yung ina-adapt niya lagi sa kanyang sarili at sa kanyang isip. Pinaniwala niya yung isip niya, yung tornilyo niyang maluwang. Doon niya pinaniwala sa inggit at selos niya. Saka sa kalungkutan ng kanyang buhay, kalungkutan ng kanyang dinanas from the beginning until hindi pa sila natagpuan ni ka-business. Doon niya nilugmok yung sarili niya. Although yan na sila kay Mr. Kamis, although yung first vlog ni Mr. Kamis sa kanya, sinasabihan na talaga siya na kailangan mo baguhin yung ugali mo kasi mayroon ng ka-business tutulong sa inyo. Pero hindi pa rin niya yun inadapt sa sarili niya kasi he never shown an appreciation what Mr. and Mrs. Ka-business done to them, done to him. Paano natin ma-explain yung isang tulad ni Jonathan na ganito? Kung ako, although mataas din ang pasensya ko, I love to do challenge, lalong-lalo na yung challenge na yun na nagpapa-increase ng knowledge ko na after this situation, what I'm going to do, the second step, mag-iisip ako kung ano yung gagawin ko for the second step. People love to do challenge. Katulad niyan, a big challenge for Mr. Ka-business about this Jonathan. So, kahit sinong tao, katulad namin, OFW, this is a challenge for us na malayo kami sa aming pamilya na aanuhin namin ang challenge na ito kasi para sa aming pamilya ito. Iniisip namin para sa pakanan ng pamilya. Kaila Jonathan, although yung sinasabi naman ni Kuya Ranger, mayroon naman, sabi nga ni Mr. Ka-business, magandang topic kay Ranger. Pero medyo sablay siya doon kasi hindi mo dapat ikulong yung sarili mo doon kung saan ka nagmula, kung anong hirap mong dinanas noon. Lahat ng tao sasabihin, I don't want to step this situation again and I don't want to go back this situation again. I want to prove myself that I can do this. I can stand like them. Pero sa kanya wala kasi although naman alam natin na wala, mababa lang pinag-aralan niya, hindi naman siguro masusukat doon dahil ignorante ka. Hindi ka marunong umintindi, hindi ka marunong magpasalamat, hindi mo tanawin yung utang na loob na binigay sa'yo ng isang tao. Ang sa kanya kasi, ang naisabahan ko kasi dito kay Jonathan, sadyang mapaniwala talaga siya sa sarili niya sa baluktot niyang pangingisip. Yun ang pinapaniwalaan niya, yung baluktot niyang pangingisip, yung baluktot niyang dahilan, doon siya naniwala kasi ang akala niya, yung mga pinagsasabi niya ay tama. Yung akala niya, pabor sa kanya, pabor sa kay Mr. Ka-business yung pinagsasabi niya, kaplastikan, nagpipilit na masaya dahil sa sahod lang naman sila sumasaya. Siya, normal lang naman ako kasi ganito na talaga ako, totoo akong tao. Hindi ka totoong tao, Jonathan. Ano ka? Isa kang plastic kasi yung pinagsasabi mong plastic yon ay hindi yon mo i-adapt doon sa mga kagwang kasi ikaw mismo sa sarili mo, ikaw yung alam mo na plastic ka. Kasi alam mo alam niyo guys kung bakit napunta sa kanya ron sinasabi niyang plastic siya. Mayroon pala siyang kinikim-kim na galit. Hindi naman lang niya sinabi from the beginning, ngayon lang niya, mabutit inopen pa niya dito kay Mr. and Mrs. Ka-business, yung inggit at selos niya sa nakikita niyo doon sa mga kagwang. Kompleto recados na to kung sa sinigang pa, ang asim mo, napaka-bitter mo, Jonathan, bitter na bitter yung buhay mo. You have to change attitude on that. Sana po, you help and pray, Mr. Ka-business, ay kailangan pa talaga yan tuunan. This is a big challenge for you. This is a challenge that you will never forget in your whole life because there is some kind of person like this na nandyan sa'yo. Tutulungan mo. Kailangan mong i-challenge ang sarili mo
dyan sa kanya kasi para mawala kung ano yung baluktot niyang pangingisip. Although siguro kailangan tigalagan niya nito ng ng psychiatrist kasi medyo may pagka maluwang ang kanyang, may pagkaluwang ng tornilyo ng kaunti, kailangan lang pasikipin para yung baluktot niyang pangingisip tanggalin niya na yun sa isip niya. Okay guys, so we will end this video. Hopefully po na-enjoy kayo sa aking reaction na video dito kay Jonathan. Kahit ayaw ko mag-react dito kasi inis na inis talaga ako dito sa pinagsasabi ni Jonathan. Pero kailangan ko talaga kasi I want to also to express what I observed this Jonathan from the beginning na unang vlog po ni Mr. Ka-Business hanggang first house, second house, and the third house. This is the third house na saan sila ngayon na malapit dito kila Bornok, malapit kila Mr. and Mrs. Ka-Business. Kaya sila nilapit dyan para makita ni at maalagaan at mabago yung buhay nila totally. Pero ito naman si Jonathan ay pinagpipilit yung baluktot niyang pangingisip. Hindi ba guys? Obviously talaga. So, okay. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at ang kanilang editor na si Thinking Buddy, at saka lahat po ng mga reactor, kasali na po ako doon ng Ka-Business Official at Papa Dins TV, ang iyong lingkod. Don't forget to subscribe my YouTube channel, pasubscribe po ng aking munting bahay. This is Alminda Mix Vlog, nagsasabi magandang umaga po sa atin lahat, and have a blessed Saturday morning sa lahat. Sana po panoorin ninyo, and don't forget po mag-like, thumbs up po ang aking mga videos. Salamat po, and share na rin po at saka comments na rin po. Maraming salamat. May Allah bless us all, and bye-bye.